trending na kwento sa mundo ng social media. Mga guro sa isang seminar tila bumalik sa pagiging estudyante. Mga sasabak sa demo teaching, ininaan sa surprise recitation. Mala Spider-Man na pag-akyat ng isang guro sa flagpole, pinusuan ng netizens. Emotional baggage counter sa isang paaralan sa Parañaque City, kinaaliwan online. Theology graduate na may lupus, doktor na ngayon. Marble Memorial ni Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz, nagpakaba sa netizens. At chalk artist portraits ng mga BINI member tampok sa Session Road sa Baguio City. Sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun palang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Kabado 20? Isa na marahil sa mga pinakakinatatakutan moment ng isang estudyante ay ang mabunot sa recitation. Pero mapa-estudyante man o guro, wala atang kawala sa karanasang ito. Ang mga teacher kasi sa seminar na ito tila bumalik sa pagiging estudyante nang magkaroon ng surprise recitation sa kung sino ang dapat mag-demo teaching sa kanila. Sama-sama nating balikan ang nakakaaliw na eksena sa trending report ni Arnold Herrera. Ang aakalain mong hiyawan ng mga estudyante sa loob ng classroom, hiyawan pala ng mga teacher. Sa viral video na ito, maririnig ang kaba ng mga tao na naghihintay kung aling virtual bibe ang mamalasing tamaan ng target. Kwento sa akin ni Teacher Jonah, kuha ang video nitong nakaraang Mayo sa San Fernando, Pampanga, kung saan ginanap ang kanilang matatag curriculum seminar kasama ang iba pang mga guro. At bahagian niya ng naturang seminar ay ang pagkakaroon ng demo teaching. Ang problema, walang gustong mag-volunteer. Ang kanilang solusyon, bunutan na lang daw. Bagay na pinatulan din ng kanilang Filipino supervisor. Ang kakaibang pakulo, virtual ang bunutan kung saan bawat bibe ay nakapangalan sa kanilang mga guro. Kaya naman Kabado 20 ang lahat, kabilang na si Teacher Jonah. Nakasama rin pala sa bunutan. Pero, nabunot nga ba si Teacher Jonah? Sa kabutihang palad, ligtas naman daw siya dahil ang minalas, nabunot, ay si Teacher Maria Lourdes. Hindi na raw bago para kay Teacher Jonah ang ganitong pakulo dahil maski siya mismo ay ginagamit ito sa kanyang mga estudyante. Anya, napakalaking bagay nito hindi lang para makuha ang atensyon ng mga bata, kundi para mamangha at medyo kabahan din sila sa kakaibang approach ng kanyang pagtuturo. Samantala, nagpaabot din ng mensahe si Teacher Jonah sa mga aspiring educators na huwag matakot humanap ng paraan na gawing mas exciting at kapanapanabik ang pag-aaral para sa mga estudyante. Ang viral video agad humakot ng milyong-milyong views at libo-libong shares sa Facebook. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Spider-Man? Viral ngayon sa social media ang mala Spider-Man na pag-akyat ng isang guro na ito mula Batangas sa flagpole ng kanilang eskwelahan. Walang takot na umakyat ang ngayon tinatawag na female version ni Spider sa pole para itali ang bandila at maumpisahan ang flag ceremony. Sama-sama tayong mamangha kay Teacher Carol sa trending report ni Millie Borja.
Hala, okay. Aakalain mong parte ng isang palaro ang video na ito kung saan isang babae ang umakyat sa isang pole. Pero sino makapagsasabi sa unang tingin na ang babae sa video, isa palang guro mula sa Vidog Elementary School na matatagpuan sa Sabtang, Batanes. Siya ay si Teacher Carol Figuro, ang gurong walang kaarte-arting inakyat ang flagpole ng eskwelahan para ikabit ang tali na madalas daw talagang maputol. Ayon sa 38 anyos na guro, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang buwis buhay na pag-akyat. Sa halip daw kasi na iasa sa estudyante ang delikadong pag-aayos ng bandila, siya na talaga ang gumagawa nito para umaumpisahan na ang flag ceremony sa kanilang paaralan. At dahil walang janitor o staff na maaasahan pagdating sa ganitong gawain, si Teacher Carol, 4 na taon na pala itong ginagawa. Marami ang natuwa at pinusuan ng katapangan ng guro na siya namang ipinagpasalamat ni Teacher Carol. Ayon dito, masaya siyang makatulong at maka-inspire ng ibang tao sa simpleng ginagawa nito sa bahay man o sa paaralan. Si Teacher Carol ay isang master teacher at 4 na taon nang nagtuturo sa nasabing eskwelahan. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, let your emotions flow. Ang emosyon ng tao ay parang tubig, umaapaw kapag naiipon at napakahalaga na kahit paminsan-minsan ay nailalabas natin ang mga damdaming dinadala natin. Kaya naman, agaw pansin ngayon sa social media ang isang paaralan sa Parañaque City matapos maispatan ng pakulo nilang emotional baggage counter. Kung ano ito, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Kapag ikaw ay may hinanakit o pinagdadaanan, kanino mo ito idinudulog? Kung wala kang mapagsabihan, baka makatulong ang literal na emotional baggage counter, bagay na ipinakilala ng Parañaque National High School sa pagbubukas ng panibagong school year nitong July 29. Sa isang hiwalay na panayam, inihayag ng school principal nitong si Jerry Lumaban na makatutulong ito bilang outlet para sa estudyante at guro na mailabas at pansamantalang maipahinga ang lahat ng kanilang pinagdaraanan. Ang siste, isusulat ang anumang hinanakit sa isang piraso ng papel at ihuhulog sa isang dropbox sa emotional baggage counter. Ito ang naisip ng paaralan dahil napansin nilang tila mailap sa guidance office ang mga estudyante. Para sa netizen na ito, napapanahon daw ang konseptong ito para tugunan ang emotional needs ng mga tao sa loob ng paaralan. Mungkahi naman ng isa, maliban sa isang open counter, maganda rin daw kung may isang pribadong kwarto para mas maengganyo ang tao na lumapit dito. Sabi pa ng isang netizen, ito raw ang magbubukas ng daan para mas maging aktibo ang mga guidance counselor sa paghatid ng tulong sa kanilang constituents sa loob ng akadem. Habang sinamantala naman ng netizen na ito ang pagkakataon para ipanawagan sa lahat na maging mabuti at mapang-unawa sa ating kapwa dahil anya, lahat tayo ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Ang usaping mental health ay isa pa ring sensitibong paksa para sa mga Pilipino, kung kaya't maituturing na malaking hakbang tungo sa kaunlaran ng isang munting inisyatiba tulad ng emotional baggage counter. Ika nga nila, don't quit, but rest if you must. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Theology to Medicine. Hinangaan ng mga netizen ang kwento ng isang theology graduate na nagtapos sa School of Medicine kamakailan. Bukod kasi sa taliwas ang kursong tinapos sa kolehiyo, isang dekada na rin itong ilalabanan ng sakit na lupus. At si Doc, mother of 3 din. Tunghayan ang kahanga-hangang med school journey ng amazing mommy na ito sa report ni Rose Babiera. Wala raw sa plano ng ina na ito ang magdoktor.
Bilang graduate ng theology, ang mundo ng medisina ay lubos na hindi siya pamilyar. Ngunit nang madestino raw ang pamilya ni Loribel Bontilao na pamunuan ng isang simbahan sa Lanao del Sur, kung saan nila nasaksihan at naranasan ang iba't ibang krisis at karahasan dulot ng Battle of Marawi, ay nagbukas ito ng panibagong pinto sa kanya. Bagamat naging aktibo sila sa paghatid ng tulong bilang mga taong simbahan sa pamamagitan ng pamimigay ng relief, nakita raw ni Loribel na hindi ito sapat at atensyong medikal ang pinakakailangan ng mga residente roon. At dito raw niya naisip kung bakit hindi siya magdoktor. At isang sandali kasama ang Panginoon, isang dasal lamang ang kinailangan ni Loribel upang makumpirma na ang Diyos nga ang tumatawag sa kanya sa direksyong ito. At sunod-sunod na ang biyaya sa kanya matapos nito. Nariyan ang isang kaibigan na handang sumagot ng lahat ng bayarin niya sa med school. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang med school journey. Bilang ina na nang pumasok sa paaralan, doble ang responsibilidad na kanyang ginagampanan. Mayroon din siyang lupus na kanyang nilalabanan sa loob ng halos isang dekada. At higit sa lahat, malayong malayo sa kanyang pinag-aralan ang mga aralin sa School of Medicine. Dagdag pa riyan na sa kalagitnaan ng kanyang clerkship ay ipinanganak niya ang kanyang ikatlong anak. At 2 linggo ang nakalipas matapos nito ay balik agad siya sa pagiging med student. Ngunit ayon nga sa post ni Loribel, sigurado siya na tinawag siya ng Panginoon sa landas na ito, kaya buong puso niya itong niyakap. At tunay nga, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayoy isa na siyang ganap na doktor. Pagpupugay sa iyo, Doc Loribel. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Rest in Gold. Kinabahan ka rin ba sa ibinahaging litrato ni Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz sa social media tampok ang isang marble memorial? Kung oo, hindi ka nag-iisa dahil ang mga netizen gano'n na lamang ang kaba ng mapagkamalang lapidang inialay sa atleta. Ang nakatutuwang reaksyon sa social media silipin sa trending report ni Rovic Manuel. Kaba, takot, pag-aalala, nanawi rin sa tawa. Mixed emotions nga kung mailalarawan ang naramdaman ng mga netizen sa Instagram post ni 2020 Tokyo Olympic silver medalist Heidelin Diaz. Bumisita kasi ito sa Chapel of Our Lady of the Miraculous Medal na matatagpuan sa Paris para ialay ang isang marble memorial para sa kaniyang pagkapanalo ng ginto sa women's weightlifting ng Tokyo Games. Sa kaniyang post, makikita ang pagbibigay-pugay ng atleta sa chapel dahil naniniwala itong may basbas ng Diyos ang kaniyang pagkapanalo sa Olympics. Kasama ni Diaz ang kaniyang coach at mister na si Julius Naranjo at si David Panlilio. Pero ang pumukaw sa atensyon ng mga netizen, ang marble memorial na ito kung saan nakasulat ang pangalan ng atleta. Ang ilan, pinansin ang tila lapida na disenyo raw ng naturang memorial. Siya naman ang ilan, nakakakaba sa unang tingin. Ang isa rito, ginamit ang emojis para mailarawan ng iba't ibang emosyon na naramdaman sa naturang post. Pero syempre, maliban sa kwelang comments, inulan din ang pagbati mula sa kapwa Pinoy ang comment section ni Heidelin. Si Heidelin Diaz ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas. At kamakailan nga, dinagdagan pa ito ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo matapos manguna sa men's artistic gymnastics sa floor exercise at vault ng 2024 Paris Olympics. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending topic, mahiwagang obra. Tila nananalamin ng BINI members kung sila ang makakita ng kanilang mga chalk portraits sa kahabaan ng Session Road sa Baguio City. Ang chalk artist kasi na iginiguhit ang mukha ng mga ito sa kalsada. Gamit lamang ang chalk, color pastel at uling, kuhang-kuha mga detalye ng kanilang mukha. Kaya naman talagang napapahinto ang mga dumadaan sabay kuha ng litrato sa kanyang mga obra. Ang iba nga, tumatambay pa para panoorin ang proseso ng kanyang pagguhit. Silipin ang mga likhang ito ng young artist na si Carl sa trending report ni Millie Borja.
Napapahinto sabay lawas ng cellphone para kunan ng litrato ang mga chalk art portrait ng mga Bini member na ginuguhit ng isang local artist sa kabaan ng Session Road sa Baguio City. Bukod sa mismong obra, talagang agaw atensyon kasi sa mga napapadaan ang proseso ng paggawa ng chalk art portraits na ito. Gamit lamang ang iba't ibang kulay ng chalk at soft pastel na sinamahan pa ng uling, kita sa mga video ni Carl Rafael kung paano niya napapalitaw ang mga natatanging feature ng sikat na performers. Nariyan si Mika, Maloy, Aya, Gwen, Stacy at ang inulan na portrait ni Colette. Gayunpaman bumawi naman si Carl at matyagang inulit ito sa ibang araw nang bumuti na ang panahon. At dalawa na lang ay makukumpleto na ng young visual artist ang portraits ng Nations Girl Group. Minsan inaabot ng buong hapon si Carl, ngunit minsan nakikipagkolaborasyon siya sa iba't ibang mga artists at napapadali nito ang paggawa. Kadalasang isinasara ang Session Road mula sa mga sasakyan para ma-enjoy ng mga lokal at ng mga turista ang paglalakad sa daan. Nakasanayan na ng mga residente dito na gamitin ang panahong ito para sa iba't ibang gawain, kabilang na ang pagpipinta o pagguhit sa daan na naging isang tourist activity na rin. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.